Good morning, each and everyone. I am Narena Embarion, and we are Group 6 reporters in economic development, which is the analyzing salary inequalities in the Philippines. So, together with Brian Sapra. So, narito ang graph na nakuha ko simula 2009 hanggang 2023. So, may ilang graph akong nakuha. Una dito yung bar graph. Ito yung para ipakita ang pagkakaiba ng sahod sa iba't ibang industriya. So, kung mapansin ninyo, nandyan yung average na sahod ayon sa industriya sa Pilipinas. So, ang pinakamalaki dyan is yung IT and yung BPO. No? So, ang sunod dyan yung finance, then yung green. So, ang pangalawa dyan is yung manufacturing. So, sa pangalawa, ay, ang next na naman is yung mga retail. Then, ang pinakamababa is yung agriculture. So, yan yung average na sahod ayon sa industriya sa Pilipinas. No? Then, next is yung pie chart. No? Pinapakita ang distribution ng kita sa pagitan ng mataas, katamtaman at mababang kita. So, kung mapansin nyo, um, sa katamtamang kita is nasa 35% lang. Then, yung mataas na kita is 15% lang. So, ang pinakamalaki is yung pinakamababang kita. Yun yung 50%. So, ang next ay ang line graph. Na dito sa line graph, ipinapakita ang pagbabago ng sahod sa urban at rural na lugar sa paglipas ng panahon. So, kung mapansin nyo, dito sa 2015 medyo mababa hanggang 2016-2017 medyo tumaas. Yung pula yun yung sa rural areas. Yung kulay blue naman yun sa urban areas. So, yan hanggang 2023. So, pataas ng pataas. No? Pero mas mataas yung sa mga urban areas kaysa sa rural areas. Ang graph na ito ay tatalakayin sa mga sani ng hindi pantay na sahod sa Pilipinas at ang epekto nito sa lipunan. Gamit ang datos at pagsusuri, alamin natin kung paano naapektuhan ng mga salik ayan ng edukasyon, lokasyon at sektor ng trabaho ang kita ng mga manggagawa. Ang layunin natin ay maunawaan ng mga pwersang nagdudulot ng wage disparities at kung paano ito maaring tugunan. So, introduction. So, salary inequality in the Philippines is a persistent issue in the Philippines where a significant wage gap exists between different sectors, regions, and social classes. So, ang hindi pantay na sahod ay isang matagal ng issue sa Pilipinas, kung saan may mga malaking agwat ng sahod sa pagitan ng iba't ibang sektor, rehiyon at antas ng lipunan. No, maraming mga manggagawa na lalo na ang nasa mababang sahod, no, ang patuloy na nakararanas ng kahirapan habang isang maliit na porsyento ng populasyon ang kumikita ng mas mataas at ang ganitong hindi pagkapantay-pantay ay may malaking epekto sa pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya at sa lipunan. So, high Gini coefficient as evidence. So, sa isa sa mga pangunahing sukatan ng hindi pantay na kita, ang Gini coefficient, isang statistical na panukat na may saklaw mula 0 hanggang yung perpektong pagkapantay-pantay hanggang sa isang lubos na hindi pagkapantay-pantay, no? 1%. So, sa mga nagdaang taon, ang Pilipinas may Gini coefficient na nasa 4.42 na nagpapakita ng mataas na antas ng income inequality
kumpara sa ibang bansa sa Timog. So, Timog sa Silangang Asia. Ibig sabihin, ang yaman at kita ay nakasentro lamang sa isang maliit na bahagi ng populasyon, habang maraming Pilipino ang patuloy na dumaranas ng kahirapan. So, mahalaga ang pagtuon sa hindi pantay na sahod para sa pag-unlad ng ekonomiya at lipunan. So, ang mas balanseng distribusyon ng kita ay maaaring humantong sa mas mataas na kakayahang bumili ng mga mamamayan, mas maayos na antas ng pamumuhay, at pagbaba ng bilang ng mahihirap. So, maaari rin itong mapanatili ang panglipunang kaayusan dahil ang malaking agwat sa kita ay maaaring magdulot ng pagkadismaya at kaguluhan. Sa pamamagitan ng pagsulong ng patas na sahod, makakamit ng Pilipinas ang isang mas inklusibo at pangmatagalang kaunlaran na kapakipakinabang sa lahat ng mamamayan. So next is evidence of salary inequality. So high Gini coefficient. So mataas na Gini coefficient. Noong 2018, ang Gini coefficient ng Pilipinas ay 42.3%, isa sa pinakamataas sa Silangang Asia. So, ang mataas na Gini coefficient ay nangangahulugan na ang kita ay hindi pantay na ipinamamahagi. Mas maraming yaman ang napupunta sa ilang tao habang marami ang nanatiling mahirap. So, ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng malaking agwat sa pagitang mayayaman at mahihirap. So, hindi pantay na distribusyon ng kita. So, top 1 ng populasyon ang tumatanggap ng 17% ng kabuuang kita ng bansa, na nagpapakita kung gaano kalaki ang konsentrasyon ng yaman sa iilan. So, sa bottom 50% ng populasyon, nakukuha lamang ng 14% ng kabuuang kita, na nangangahulugan na kalahati ng populasyon ay kailangang magbahagi ng mas maliit na bahagi ng ekonomiya. So, ipinapakita nito na ang karamihan ng mga Pilipino ay may limitadong kita, habang ang isang maliit na porsyento ng populasyon ay nakikinabang ng malaki. So, noong 2022, irinanggo ng World Bank ng Pilipinas bilang ika-15 sa 63 na bansa pagdating sa income inequality. So, ang ranking na ito ay nagpapakita na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinaka-hindi pantay na distribusyon ng sahod sa buong mundo. So, ang mataas na ranking ay nangangahulugang may malaking hadlang sa ekonomiya at kaunlaran. So, dahil ang karamihan sa populasyon ay hindi nakikinabang ng patas sa pag-unlad ng bansa. Ang mga datos na ito ay nagpapakita na ang mga hindi pantay na sahod sa Pilipinas ay isang seryosong problema na kailangang bigyan ng pansin. So, ang mataas na Gini coefficient, hindi pantay na income distribution ay mababang ranking sa pandaigdigang pagsusuri, ay malinaw na patunay na kailangan ng reforma sa sahod at mga patakaran sa paggawa upang mabawasan ang agwat sa pagitan ng mahihirap na mamamayan. So, uneven wealth distribution. So, ang hindi pantay na distribution ng yaman sa Pilipinas ay nagpapakita ng malawak na agwat sa kita ng mayayaman at mahihirap. Dahil sa konsentrasyon ng yaman sa ilang tao, milyong-milyong Pilipino ang nanatiling mahirap at walang sapat na akses sa pangunahing pangangailangan tulad ng edukasyon at healthcare. So, ang sitwasyong ito ay nagpapalawak ng social inequality
at humahadlang sa pag-unlad ng bansa. Upang tugunan ito, kailangang ipatupad ang patas na pasahod, suportahan ang maliit na negosyo, at isulong ang mga pulisiyang nagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat. Ang hindi pantay na sahod sa Pilipinas ay pinalalala ng teknolohikal na pag-unlad, globalisasyon at ilang patakarang pang-ekonomiya. Bagamat nakakatulong ang teknolohiya at pandaigdigang kalakasan sa paglago ng ekonomiya, mas napapabura nito ang may mataas na kasanayan. O habang maraming manggagawa ang naiwan sa mababang sahod o nawawala ng oportunidad, samantala ang mabagal na pagtaas ng sahod, mahinang proteksyon sa mga manggagawa at patas na buwis ay lalong nagpapahirap sa mga nasa mababang kita. O upang maresolba ito, kailangang magkaroon ng patas na patakaran sa sahod, proteksyonan sa trabaho at mas inklusibong ekonomiya. Ipinapakita na ng update na datos na tumaas ang kita ng mga pamilya at bahagyang bumuti ang income inequality sa Pilipinas noong 2023. So gayunpaman, hindi lahat ay nakinabang ng pantay-pantay at marami pa rin ang nasa mahirap o vulnerable na estado. Bagamat lumawak ang middle class, nanatiling mataas ang income inequality. Upang masigurong maramdaman ng lahat ng pag-unlad, kailangang ipatupad ang mas inklusibong mga paraan sa ekonomiya na suporta sa mga nasa mababang sahod at pagpapalakas ng katatagan ng middle class. So, good morning, sir. Good morning, classmate. I am Brian Zafra, and today I'm going to tackle about forces behind salary inequalities. So, technological advancement can lead to increased demand for skilled labor, widening the gap between high-skilled and low-skilled workers. So, it means that the salary is based on a skilled workers like labor or construction workers from lower rank to the highest. So, yung mga skilled workers, ayan yung mga pintor, yung kakabit ng tiles, and yung gafile ng hollow blocks. At madami pang iba. So, yung mga skilled workers is mas mataas ang kanilang sahod kaysa sa mga labor. So, dapat dito is yung labor dapat yung mas mataas ang sahod kasi nga hard labor yung pinapagawa sa kanila. Kaso yung mga tao ngayon is, ang nasa mindset nila is skill talaga yung standard para sa kanila. Kaya ayun, mas mataas yung sahod ng skilled workers kaysa dun sa nag-hard labor kasi nga yung skilled workers is yung skill nila is pinag-aaralan nila kaysa dun sa hard labor is ang kailangan lang ng hard labor is dapat physically fit ka para makapag hard labor ka. So the next one is globalization. Globalization through increased trade and capital flows can also contribute to income inequality by potentially favoring certain sectors and workers over others. So it paves the ways of different salary of an OFW workers. It depends on the job na pinapasok nila, like for example is domestic helper, bartender, at iba pa. And the next one is domestic economic policies. Policies related to redistribution of wealth, labor markets, and product markets can play a significant role in shaping income inequality. So, it means that all the policies na related sa pag-distribute ng wealth, labor markets, and all na nakaka-apekto sa income inequality is meron silang sariling role kung papaano maging pantay-pantay ang kanilang sahod or income. So, next one is skill premium. The rise in the skill premium, where highly skilled workers command higher wages, is a key factor in widening income disparities. So, ito na yung mga high-paid workers na more than 5 or 6 digit
digits na yung mga salary nila dahil nga yung skill nila is gamit na gamit sa kanilang trabaho. Like for example, sa construction site, like yung sa KCC natin na pinapagawa dyan, pag wala yung engineering and architect dyan is di nila mapapatayo yung KCC na yan kasi nga kailangan ng ganong skill para matansya yung taas or papaano ipapatayo yung KCC building na yan. And the next one is capital markets. Capital markets can also play a role in generating inequality, particularly at the top as seen during the COVID-19 pandemic. So, capital markets is ito na yung mga produkto na binibili natin na nag-range ng iba't ibang prices ng mga produkto based on value or benefits na nakukuha natin. For example is yung COVID vaccine, di ba? Yung pandemic pa is yung vaccine na yun is mabenta talaga worldwide. Kasi nga, kailangan masyado ng mga tao magpabaksin kasi kung hindi sila magpabaksin is maaari sila mahawaan ng COVID. Mahawaan sila ng COVID and hindi sila makakalabas ng kanilang bahay or ma-penalty sila kasi nga hindi sila nagpabaksin. And the next one is gender inequality. Gender inequality in earnings is a significant factor with women often facing lower pay for similar work. So, most of the time, nalilabel talaga ang differences ng income ng babae sa lalaki. Pag babae daw, ang income is mababa, kahit same lang naman sila ng work ng lalaki. So, bakit nga ba mababa ang sahod ng babae kaysa sa lalaki? Kasi nga, yung mga babae is hindi nila kaya mag-hard labor, kaya yung sahod nila is mababa. And the next one is other factors. Inequalities can also be driven by factors like ethnicity, origin, disability, and access to education and opportunities. So, there's so much factors na nagli-link para sa income inequalities. And one of these, ang ethnicity, kung anong tribe tayo, dun sila magbe-base kung hanggang saan lang yung salary range natin, kung saan tayo nanggaling, kung saan ba tayo capable sa work, tayo mag-work at wala tayong sakit at kung mataas ba yung education na natin and para lumaki yung salary wages natin. So dito is nakabase sila sa background natin. Kung hindi goods ang background natin is mababa yung salary natin. Kung goods naman yung background natin is maaring yung salary natin is mataas. So yun lang po sir and thank you.